Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card ninyo, this is your situation. Wow, ganda. This is your challenge. This is your advice. And this is your outcome. So, ang swerte ninyo, napakaswerte ninyo, mapabalot kayo ngayon ng swerte. Kasi Wheel of Fortune is, good luck and good fortune on your side. So, this is divine intervention. Babaguhin or tutulungan kayo ng universe ngayon na mabago ang inyong sitwasyon for the better. Mag-i-intervene na siya para paikutin, no? Kumbaga, yung gulong ng buhay ninyo, gulong ng palad ninyo, para ito ay maging mas maayos, mas mabuti, mas maganda, mas maswerte kayo. So, there are going to be a lot of changes na pwedeng mangyari sa buhay ninyo sa ngayon. At ang mga pagbabagong ito is for the better, no? Magiging maganda, magiging maswerte, magiging prosperous kayo, magiging abundant, magkakaroon ng solusyon mga problema, yung mga ganun ba, no? Sa pera, magiging maswerte kayo, kaya good luck sa inyo. So, i-align nyo na, no? Importante, i-align niyo na yung inyong energies with this energy para talagang itong mangyari, no? So, yung ano lang ninyo, challenge ninyo this time is the Six of Pentacles energy, which is generosity energy, siguro ang iba sa inyo rito parang uh, maraming umaasa, no, sa inyo, maraming nakatingin sa iyo at naghihintay, 'di ba, ng kung ano yung itutulong mo, kung ano yung ibibigay mo sa kanila. At maaaring dito kayo nagkakaproblema. Dito kayo nagkakaroon ng imbalance kasi pwedeng hindi ninyo ma-manage ng maayos, no, yung inyong resources, or hindi ninyo ma-manage dito ng maayos yung oras ninyo, 'di ba? Pwedeng ganon, no? Pwedeng oras ang kailangan ninyo ritong ibigay at pwedeng may imbalance dito, no, na hindi ninyo ma-budget yung oras ninyo, yung time management ninyo, nahirapan kayong i-balance ito. Kaya pwedeng merong mga times siguro na parang puro kayo dito sa pagtulong, tapos baka nakukompromise din ang ibang bagay sa buhay ninyo. So, doon na naman kayo nagkakaproblema. Or pwedeng it's the other way around, no? So, yun, kailangan ng balanse, no? Kailangan ng balanse dito pagdating sa pagmamanage ng inyong pera at pagmamanage ng inyong oras, no? So, yung advice sa inyo is King of Swords. So, baka dahil sa dami ng inyong ginagawa, dami ng inyong inaasikaso, baka hindi ninyo na to napapag-isipan ng mabuti. So, kailangan na siguro ninyo dito na kumonsulta kayo sa mga professionals na mayroong expertise doon sa linya, no, or kung ano man area of life ninyo na kakaroon kayo ng problema, 'di ba? Hindi naman masama humingi tayo ng advice, hindi masamang humingi tayo ng opinyon ng ibang tao rito, no? Na lalo-lalo na meron silang expertise doon sa kung anumang area of life natin na nagkakaproblema, no? So, hingi kayo ng advice, no? Kung sa tingin niyo ito yung makakabuti at makakatulong sa inyo na maging maayos ang lahat. So, yung outcome niyo is Ten of Pentacles, tignan mo. Magkakaroon kayo rito ng blessing, no? Maaayos mo, 'di ba? Siguro yung hihingian ninyo ng tulong dito is regarding pagmamanage ng inyong pera. Kasi Ten of Pentacles is about wealth. This is about abundance and prosperity. So, pwede na yung makakausap ninyo rito, mag-a-advise sa'yo, ito yung magiging daan din, para ma-manage ninyo na maayos ang inyong pera talaga. At tignan mo, makakapag-ipon ka, dito ka magkakaroon ng pagkakataon na ma-establish mo ng maayos, no, yung inyong financial future, maipupwesto mo dito na maayos ang inyong pera, kung saan mo ito dapat na ilagay, 'di ba? Paano mo i-manage, no, yung kaperahan, yung inyong kayamanan, 'di ba? Na baka kasi may tendency kayo dito, no, na puro kayo bigay, 'di ba? Kasi nga baka hindi kayo masyadong
magaling, 'di ba, sa pagma-manage ng pera, sa pagsisave, no, versus kung ano ang dapat ilabas or ipamigay or kung ano pa man, no. So ngayon, baka yung taong ito makakatulong talaga sa iyo, no, na ma-manage mo yung inyong pera. Kaya ayan, may establish mo yung inyong financial future, matututo kang mag-save, matututo kang um, mag-prepare, no, ng para sa inyong retirement, magtabi ng pera para sa mga pangangailangan ninyo ng mga hindi inaasahan, yung mga ganun ba. So, kaya tayo na-clarifier, sa Wheel of Fortune, meron tayong the Hermit. Ayan. So, you may need to do some kind of pagsusolitude, me time, no, spend time by yourself, spend time with yourself, no, para na makapag-isip-isip kayong mabuti, para nang sa gayon mapag-isipan ninyo mabuti, what are my priorities, diba? Anong mga priorities ko, anong uunahin ko, ano yung gusto ko, yung mga ganun ba, so that maramdaman ninyo yung sarili ninyo, makausap mo yung soul mo, diba? What do you really want, diba? Yung ganun, para habang ngayon yung swerte ay nasa inyo, so magagawa mong kung ano dito yung pwede mong kung ano yung dito yung gusto mong magkaroon ka sa buhay sa ngayon, magagawa mo sa ngayon habang ang swerte ay nandito sa inyong horizon, hindi ba? Pwedeng you can make it happen right away, di ba? So, we have Ace of Wands, ayan. So, may ano dito, pagsisimula ng bagong ganap. So, pwede, no, na yung problema mo, yung imbalance dito na nangyayari, maaaring yan ay maayos mo. Maaaring magkaroon ka dito ng opportunity para maayos mo ito, para mas maging maganda, mailagay mo sa tamang kalagyan ang mga sitwasyon mo, ang mga bagay-bagay, no? So, we have the Lovers. Ayan, desisyon. No? This is decision making. So, pwede talaga na kung ano man ang desisyon na gagawin mo rito, pampamilya man, relationship man, or pera, di ba? Career, trabaho, no, finances, yan ay matutulungan ka talaga ng taong ito. No? So, whatever decision that you are going to make, no, you are lucky kasi yung taong ito na makakausap mo, yung professional na to na makakausap mo is going to be very supportive of you. So, masusolusyonan mo. We have 10 of Wands. Ayan. So, siguro, ito yung dati mong sitwasyon. Ano? Mabigat talaga sa pera kasi nagkakaroon ka ng imbalance pagdating sa pera. So, siguro nahirapan ka ng bitbitin yung problema mo sa pera. So, ngayon, ayan, magkakaroon ka na ng katulong, 'di ba, sa pagma-manage ng pera mo. Matututo ka ng mag-budget, matututo ka ng mag-prioritize ng kung ano mga dapat na unahin, no, pagdating sa inyong mga financial decisions. So, masosolve mo na yung problema mong ito. So, which is really good. So, tingnan natin kung ano pa ang mga ano pa ang mga mensahe para sa iyo. And at this point, I would like to say thank you muna for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. Thank you. And there is a join button sa baba ng video. So kung gusto niyo pong mag-join, mag-member sa channel, so please click that join button. So transformation, so merong pagbabago. No? Magaganap talaga dito ang malaking pagbabago sa buhay ninyo. So, tutulungan kayo ng universe, diba? With the Wheel of Fortune, that is divine intervention, no? Divine help, no, ang paparating sa inyo para mabago ang inyong sitwasyon for the better. So, good luck sa iyo kasi hindi lang ito pagdating sa pera na pwedeng magbago rito, but also sa mindset ninyo, 'di ba? Sa pagma-manage ninyo ng lahat, no, ng parte ng buhay ninyo, magkakaroon din yan ng pagbabago, no? Magiging maayos talaga ang lahat. Ma-organize mo ang lahat. Wish wisely. Wow. Use your wishes wisely to manifest your heart's desires and take practical steps towards making your dreams come true. Ayan. So, reminder ito para sa inyo, no? Nagamitin mo yung inyong pagkakataon para mag-wish ka sa ngayon para mangyari kung ano man yung mga pinapangarap mo. So, siguro sa ngayon, ano, pag-isipan mo, okay? You may pause the video, isipin mo kung ano yung wish mo, ano yung pinaka top of the list mo na wish. Make a wish sa ngayon and you never know. Diba? Baka pagdilat na mata mo, wala, there are opportunities na nandiyan inyong harapan para
gawa mo na kung ano man yung mga heart's desires mo. So, tingnan natin kung ano pa mga mensahe sa inyo. So, maraming salamat din, sa mga hindi nag-skip ng ads po. Thank you for your support. So, what else? We have number 41, self-discipline. Ayan, itong pinaka-importante, isa din sa pinaka-importante mong gawin, lalo-lalo na sa pagbabalik ng balanse sa buhay mo, Self-discipline, Kailangan maging disiplinado ka, financial discipline din, kasama yan dyan. Disiplinahin mo din ang sarili mo, turuan mo din ang sarili mo na kung ano mga bagay na dapat ninyong unahin, ano talaga yung mga priorities mo, ano yung mga dapat na asikasuhin, ano mga importante, yun lang muna, 'di ba? At iwasan natin yung mga distractions, na makaka-derail ng mga plano ninyo. So, we have celebration. Excuse me. Your spirit needs to play and have fun. Ayan. So, have fun. Diba? Kailangan natin balanse diba? Hindi puro trabaho, hindi puro problema, diba? We need to balance our lives. We need to balance ourselves. So, ngayon, baka may invitation kayo for celebrations, So, have fun. Go for it, diba? Umattend kayo para ito naman yung pagkakataon ninyo para makapag-unwind din kayo, Good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.